yan, ano? So anyway, dito muna tayo kay Duterte. Kasi ito nga po, napakatagal na po itong pinagdedebatihan ng mga, di ba, ng mga pro at anti-Duterte at napakatagal na nitong inaasam-asam ng mga DDS. Maraming mga vlogger, nababasa natin, lalaya na si Tatay Digong, di ba? Mayroon ng tatanggap na bansa. O, daming mga, kaya nga, di ba, nakita natin yung travel ni Inday, no? Ni Sara Duterte, ang dami niyang bansang pinuntahan. Parang naghahanap ng bansang pwede pagdalan sa kanyang tatay, no? Natatanggap sa kanyang tatay. So marami ng mga bali-balita, even yung mismong bansang Netherlands. Yung the Netherlands ay hininga ng komento di ba, ng mismong ICC kung anong masasabi nyo kung papalayain namin si Duterte. Parang anong komento diyan ng Netherlands? Nagbigay ng komento yung Netherlands, ano? So, pero hindi naman yun sinapubliko. At yun nga, ang daming umasa no? Umasa. Ngayon, ilang kaya ang nag-iiyakan ngayon? Tinignan ko po yung comment section ng mga DDS. Galit na galit sila kay Marcos. Talagang kay Marcos sila galit na galit, di ba? Pero alam nyo, in fairness kay BBM, kay Marcos, wala namang kasalanan si Marcos dyan. Yan ang dapat nyong unawain naman mga DDS, mga DDLis. Kahit naman mahal na mahal ninyo ang tatay ninyo. Unang-una, yung ICC, di ba? Ano po yan? Independent yan. Hindi po yan control ng Republika ng Pilipinas. In the same way, yung ICC, wala namang control yan sa Pilipinas. Yung Pilipinas, walang control yan sa ICC. Ayun nga nag-backfire po lahat. Tignan nyo, ano mga nag-backfire dito? Una, yung pag-alis po ng Pilipinas sa ICC. So, sila sabi ngayon ng gobyerno ni Marcos, wala kaming say dyan. Hindi na tayo connected sa ICC di ba? Yun ang sinasabi ng gobyerno ni Marcos, ni BBM. Anong comment namin dyan? Di wala kasi hindi na kami connected sa ICC. Kaya lang naman na-aresto si Duterte in cooperation with, not with ICC, pero in cooperation with International Criminal Police o Interpol. Yung coordination po ng PNP at ng Interpol ang nagbigay daan para arestuhin si Duterte. Dahil ang mekanismo, parang yung nangyari, yung law enforcement body ng ICC, yung Interpol, na siyang merong coordination sa PNP. Merong mga kasunduan niya na, sabi nga ni Boying nung siya pang DOJ secretary, kailangan irespeto yan, yung kasunduan na yan ng PNP at Interpol. So dahil ito ay kailangan namin itong arestuhin na ipagtulungan ng PNP. Sa pamamagitan po ni General Nick Torre, di ba? Ang tinik sa ngalangala at bumbunan ng mga DDS. In short, na-aresto na nga si Mayor Digong ng mga DDS, di ba? Yan ang kwento niyan So ang sinasabi naman ng Malacanang diyan, ang nag-coordinate yung PNP at yung Interpol, kaya na-aresto. Di kino-question ngayon yan, yung legality, everything. Kino-question. Hindi pa naman nagbababa ng ruling ang Supreme Court hanggang ngayon sa pag-aresto kay Duterte, di ba? Di stay put lang yun kung ano man yung nandyan. Walang ruling naman ang Supreme Court na yun ay illegal. Wala. Opinion lang naman yan ng mga Duterte, nila Roque, na kinidnap yung mayor nyo, yung tatay nyo na kinidnap. Opinion nyo yun Pero sa punto ng ICC, hindi nila yung kinidnap. ICC nga sila At yun yung dahilan, kaya hindi na pagbigyan yung interim release. Yung patuloy na pagsasabi na kinidnap si Duterte. Na nanggaling mismo kay Duterte at sa pamilya niya at sa mga alipores niya. Diba? Backfire ang tawag doon. Kumbaga na back to you sila. Backfire. Backfire po ang tawag doon. Kumbaga yung strategy na gano'n na pinalalabas na kinidnap, sumabog sa kanilang mga pagmumuka. Ngayon, hindi makakalaya ang Tatay Digong nyo. Kayo ang may kasalanan. Kasi lagi nyo sinasabing kinidnap. Pinalalabas nyo, kidnapper yung ICC. Pinalalabas nyo, kidnapper yung Interpol. Si Torre.
Eh sino bang nag-utos sa Interpol na arestuhin yan? ICC. ICC ang nag-utos sa International Police na arestuhin si Duterte. O ngayon, kung sasabihin ng mga Duterte, ng mga didilis, nila Roque, nila Panelo, nila Sara, kinidnap si Gongdi, kinidnap. Eh di sinasabi nyo, kidnapper yung Interpol tsaka yung ICC. O, paano kayo ngayon yan pagbibigyan? O di hindi nga kayo pinagbigyan. O sino ngayon ang didilis ngayon? Di kayo. Kasalanan ninyo. Kasalanan ninyo, mga didilis, mga aliporis ni Duterte, sila Sara, sila Koopman, lahat kayo, na nagsasabing kinidnap ang tatay digong nyo. Yan ang dahilan. Napakaliwanag na dahilan kung ba't hindi pinayagan ang interim release ni Duterte sa ICC. Ganun lang kasimple. Kumbaga, hindi nyo nga kinikilala, hindi nyo nire-respeto. O di kukulong talaga dun yan. So, walang uuwi. Magte-trending yun, no? Hashtag walang uuwi. Ngayon, hindi naman inaapi ang tatay nyo dun. May medical staff naman dun. Kine-check up naman ang kalusugan. O, pinapakain naman ng maayos. May aircon naman ang kulungan ni Duterte. May sarili namang banyo, may sariling kitchen, pwedeng magluto. O, may mga gym, di ba? Para magpalakas ng katawan. May mga recreational pa siya doon, activities. Mga aklat, I think may internet pa. Unli call, unli visit pa. Pwede tumawag anytime. At yung bawat bibisita kay Duterte, kailangan alam niya at pinapayagan niya. Ang daming mga privilege na yun. Kaya nga yung sinasabi na kinakawawa o hindi po kinakawawa, yun lang talaga yung proseso. Di ba? Oh. Ano pong pangalawang dahilan? Yung una kasi, ang unang dahilan kaya hindi pinayagan yung interim release, sinasabi na kinidnap. O pangalawang dahilan naman po, dahil po nakita ng ICC pre-trial chamber yung political influence pa rin. Yung impluensya, yung puwersa ng mga Duterte sa Pilipinas. O yun yung pangalawang dahilan. Na itong si Duterte ay meron pa rin puwersa, may impluensya, may kakayahan pa rin. Politically speaking. Anong batayan yan? Yung resolusyon ng Senado, isipin nyo yan. Dahil kay Duterte, ang Senado na dapat sana ay naglilingkod sa Republika ng Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, gumawa ng resolusyon. Si Bato, si Bongo, si Cayetano, ilang kayo, sila Marcoleta, si Robin, si Aimee. Ilan yung pumirma doon? 3 lang ang hindi pumirma. Ibig sabihin sa 24 senador, 2 nag-abstain, 3 hindi pumirma. So 5. So lumalabas 19. Tama ba? O 19 na senador. Ang payag si Duterte na makalaya. So may impluensya si Duterte sa 19 na senador. At dahil dun sa isa yun, malamang isang dahilan yun. Na napakalakas pa rin ni Duterte sa Pilipinas. Abay, 19 na senador ang nananawagan ng kanyang paglaya. Bakit? Buti sana kung si Duterte isang yung tawag dito, prisoner of war, na isang bayani na nagtanggol sa, di ba? Wala eh. Hindi ganun ang sitwasyon. Siya'y inaresto dahil sa kanyang kasong crime against humanity. Kaya sa ganung katinding kaso, tas may 19 kang senador. At siya ay hawak pa nila yung Davao City. So, ibig sabihin, nakita po ng ICC, malakas pa rin ang puwersa ni Duterte sa politika. Even po sa yaman, di ba? May pera din yan. So, yun yung pangalawang dahilan, kaya hindi pinayagan. Una, sinasabi na kinidnap kasi, hindi kinikilala ang ICC. Pangalawa, malaki pa rin ang political influence at puwersa ni Duterte. Napakaliwanag, kaya hindi pinayagan. O di ba malinaw yan?